Pagdating sa pagmamahal, ay marami ang nangangamba kung ang taong minamahal nga ba natin ngayon ay sila na nga rin ba ang makakasama natin hanggang sa uli. Pero ipaglalaban mo pa nga rin ba ito kung minsan na kayong subukin ng tadhana? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang kwento ng buhay ni Lara. Parang batang nagmamaktol ang dalagang si Lara matapos sa pagtatalo nila ng kanyang ama nang dahil lamang sa umalis siya ng kanilang bahay nang walang paalam dito. Mahigpit kasing ipinagbabawal ni Don Fernando sa kanyang anak na si Lara na umalis siya nang walang kasamang bodyguard, lalong-lalo na nga rin na aalis ito na wala man lang paalam. Simula kasi noong sumakabilang buhay na ang asawa ni Don Fernando ay naiwan na nga sa kanya ang nag-iisang anak nilang si Lara. Natatakot nga siya na pati ito ay mawala pa sa kanya. Kaya naman ganoon na lamang din ang pagiging istrikto niya sa kanyang anak. Pero sa ginagawang ito ni Don Fernando ay ayaw na ayaw nga ito ni Lara. I don't know, pero minsan gusto ko na lang talagang maglayas at magpakalayo-layo kay daddy. Para naman kasi akong 15 anyos na batang babae para bigyan pa ng mga bantay. Eh ngayon, 23 years old na ako, no? Tama ba yun, Yaya? Pagmamaktol na sabi ni Lara sa kanyang yaya Lydia. Naku iha, pagpasensyahan mo na lang ang papa mo. Yun lang ay dahil labis siya nagmamahal sa'yo. Lalo na at nag-iisang anak ka lang niya. At babae ka pa. Ikaw na lang kasi ang nag-iisang alaala ng mami mo at natitirang pamilya ng daddy mo. Nawain mo na lang siya. Malumanay na tugon ni Yaya Lydia na pinapaliwanag ang sitwasyon sa nagmamaktol niyang alaga. Ay naku talaga Yaya, bahala nga siya. Gustuhin ko man na magka-jowa, eh hindi ko man lang magawa. Feeling ko kasi, pati buhay pag-ibig ko, kontrolado na rin niya. Ano yun? Isa-isa kong ipapakilala sa kanya yung mga maniligaw ko para aprobahan niya muna? Yaya, is that even normal pa ba? Para na akong nakakulong. Hindi na talaga maganda yung ganong mindset ni daddy. Isa pa, napakasakit din sa part kong isipin na hindi man na niya ako kayang pagkatiwalaan kahit sa ibang mga bagay. Hindi man lang ako makapag-decide para sa sarili ko. Pati pangarap kong trabaho, hindi ko nakuha dahil ang gusto niya, magtrabaho ako sa company niya. Ewan ko ba talaga Yaya? Hindi ko na alam. Muling pagrereklamo ni Lara na halos pagsuklubon nga siya ng langit at lupa sa sobrang sama ng loob sa kanyang daddy. Si Yaya Lydia naman, hindi na nga rin niya alam kung anong klaseng paliwanag at kumbinsi pa nga ang kanyang gagawin sa dalaga. Natahimik na nga lamang siya at saka bumalik sa paglilinis ng higaan ni Lara habang napapailing ang ulo. Isang araw, naisipan ni Lara na mamasyal sa mall kasama ang kanyang mga barkada noong kolehiyo. Sinubukan niya kumbinsihin ng kanyang ama na payagan siyang umalis na walang kasamang bodyguard. Naiyaring kasi siya sa kanyang mga kaibigan na baka isipin ng mga ito na napakawirdo ng kanyang buhay. Dahil kahit hanggang ngayon, matatanda na nga sila, pero bantay sarado pa rin siya. Lahat na nga ng paawa effect, paglalambing ng pilit, pag-iinarte, at kung ano-ano pang pamamaraan na naisip ni Lara ay ginawa na nga niya para lamang payagan siya ng kanyang daddy. Pero sa dulo, nabigo pa nga rin siyang mapapayag ang kanyang daddy sa kanyang kahilingan. Noong hindi na nga makapagtiis pa si Lara, hindi na nga rin niya napigilan pa ang kanyang sarili na kumprontahin ang kanyang daddy patungkol sa mga bagay na yun. Dad naman, why are you being so stubborn? I-trying my best to gain your trust. Nakaya ko na ang sarili ko. Nakaya ko nang mag-isa. Nakaya ko nang protektahan ang sarili ko sa mga bagay na ikinakatakot mo mangyari sa akin. Lahat na naman ginawa ko. Pero bakit ang tigas niyo naman? Galit ng pagreklamo nito sa kanyang daddy. It's whether you go or not. You decide. The decision is final. Maikli namang sagot ni Don Fernando at akmang aalis na sana sa pagkainan nang muli pa nga magsalita si Lara. You know what?
You're being obsessed. Sana aware ka dun. Sana aware ka sa fact na nakakasakal ka na, Dad. 23 years old na ako. Why can't you let me go? Or at least, just give me some space, some freedom, and some right of my own. You think you're keeping me safe by doing this? Hindi eh. You're just making me feel sick about my life here inside this big, sad house. At sa nakakasawa niyong rules. I'm tired. You know what? I'm done. Sabi ni Lara na tila na puno na nga ang kanyang damdamin at tuloy nang sumabog sa galit. Hindi na nga niya hintay pang sumagot ang kanyang daddy. At matapos niyang magsalita, dire-diretso nga siya naglakad papunta sa kwarto niya at doon umiyak ng umiyak sa sobrang sama ng loob. Nagising na nga lamang si Lara sa kanyang higaan sa isang tawag mula sa cellphone niya. Tinanghali na nga siya ng gising at saka doon na nga lamang niya naalala ang usapan nilang magkakaibigan na mayroon silang lakad. Naku, late na ako. Sabi ni Lara, sabay sapo sa ulo niya. Tsaka kumaribos ng takbo papunta sa banyo para maligo. Nagmamadaling kumilos si Lara na tila nagmimistula na nga siyang ipo-ipo sa bilis ng kanyang pagayak para habulin ng oras. Nang bigla niyang maalala ang pag-uusap at pagtatalo nilang dalawa ng kanyang daddy kinagabihan patungkol sa lakad nila ngayon. Dahil doon, biglang bumagsak sa malambot na kama ang kanyang katawan. Tila bigla siya nawalan ng gana sa kanyang naalala. Maya-maya pa nga, ipinaalam na lamang niya sa kanyang mga kaibigan na hindi na nga siya makakasama pa sa mga ito sa kadahilan ng masama ang kanyang pakiramdam. Pero ang totoo, wala naman talaga siyang nararamdaman. Kung hindi takot lamang siya at nahihiya na baka pag-isipan siya ng katatawanan kapag nakita siya ng mga ito na napakarami niyang kasamang alipores sa kanilang pamamasyal. Mas nanaisin na nga lamang niyang manahimik na lamang mag-isa sa bahay nila kesa ang mapahiya sa mga ito. Magdamag lamang na nagmumukmuk sa kwarto si Lara habang inggit na inggit sa kanyang mga kaibigan na pinagmamasdan niya ang mga larawan na ipinost ng kanyang mga kaibigan sa social media. Habang siya naman ay malungkot na nag-iisa lamang sa kanilang bahay. Napabuntong hininga na lamang si Lara at napagpasya niya na mag-isip na nga lamang siya ng paraan kung paano masosolusyonan ang problemang kinakaharap niya sa kanyang ama. Ayaw naman niyang habang buhay na lamang maging ganoon ang kanyang sitwasyon sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang tatay. At lalong ayaw niya na hanggang sa pagpili niya ng kanyang mapapangasawa hanggang sa pagtanda niya, yung mananatili pa nga rin siyang anino sa kanyang tatay. Ano kaya kung magpabuntis na lang ako? Para wala nang magawa si Dad. Kung hindi ang palayain ako. At hayaan ako magdesisyon para sa sarili ko. Eh kaso, wala naman akong boyfriend. Ano ba naman to? Saan naman ako pupulot ng lalaki niyan? Tsaka, baka sabihin lang ni Dad na hiwalayin ko ang lalaki. Or worse, baka iutos lang niya na ipalaglag ko ang bata. Ay, ano ba naman itong naiisip ko? Sabi ni Lara, nakausap ang kanyang sarili sa harap ng salamin at saka pinagsasampal ng kanyang sarili. Sa huli ay wala na nga rin siyang ibang nagawa kung hindi ang matulog na lamang at hintayin na muling sumapit ang panibagong araw. Palaging ganoon na lamang ang kanyang ginagawa para palipasin ang bawat araw na dumadaan. Kahit naman nang wala siyang trabaho o kaya ay hindi pumapasok sa kumpanya ng kanyang ama para magtrabaho, inabubuhay pa rin siya ng barangya dahil sa yaman ng kanyang daddy. Kaya naman para sa kanya ay hindi rin niya makita ang tunay na saysay ng kanyang buhay. At kahit nasa kanya na nga ang lahat, ay hindi pa rin siya masaya na tila palagi mayroong kulang sa kanyang pagkatao na gustong gusto nga niyang mapunan. Pero hindi naman niya alam kung papaano. Isang araw ay naisipan na nga lamang niyang maligo sa isa sa mga beach resort na kanilang pagmamayari. Doon na nga lamang siya nag-relax para mawala ang kanyang mga iniisip.
Noong biglang mayroong isang lalaki na mayroong magandang katawan at nakakaakit na kagwapuhan ang nakita niya nagsuswimming sa dagat. Tila nabuhayan si Lara sa magandang tanawin na kanya nakikita at para bang tinatawag ang kanyang katauhan papalapit sa lalaking yun. Patay mali siyang kunyari, iniglalakad-lakad lamang siya sa dagat. Pero nagulat nga siya noong biglang sumigaw ang lalaki. Naudlot ang malatilasaring paglalakad ni Lara sa dalampasigan noong umahon ang lalaki mula sa dagat habang umiikang naglalakad papunta sa pampang. Agad din namang tumakbo si Lara sa kinaroroonan ng gwapong lalaki para tingnan ang kalagayan at ang kanyang maitutulong para dito. OMG, nadali ka ng tayom. Halika, tumalikod ka at tutulungan kitang tanggalin yung mga tinik. Pag-aalok nito ng tulong sa binata na animo yung magkakilala sila. Excuse me, salamat sa concern mo ha. Pero anong gagawin mo? Wala ka namang mga gamit para tanggalin yung mga nakbaon sa paa ko. Tsaka sobrang baon sila. Kung kuko lamang ang gagamitin mo, it will be hard to get them out. Tugon ng lalaki. Basta, huwag kang tumingin. I'm just gonna pee on it. Para lumabas yung dulo nila at madali ko na silang matanggal. Sabi ni Lara na siya namang ikinagulat ng binata at agad namang binawi ang kanyang paa. What? Seriously? Eh di na-infeksyon naman ang paa ko. Pagtutol ng lalaki. Ang arte mo naman. O edi sige, bahala ka. Talagang may infeksyon yan kapag pinatagal mo pang nakabaon dyan. Makapandiri ka naman sa ihi ko. Gulto, no? Matapos magsalita ni Lara, ay akmang aalis na nga sana siya nang bigla siyang tawagin ulit ng lalaki at hinayaan nga siyang gawin ang naisip niyang paraan. Kita mo, babae ka din naman pala eh. Takot mo lang din na iwanan kita dito. Malayo-layo pa rin naman ang papunta sa labi mula dito. Sige ka, akin na nga ang paa mo. Pumikit ka ha. Puputulin ko to kapag nakita ko yung puti ng mata mo. Utos ni Lara. Tsaka sinimulan na nga ang proseso ng paggagamot sa paang natinik ng binata. Matapos ang 3 minuto, sa wakas, matagumpay nga rin natanggal ni Lara ang mga tinik sa paa ng lalaki na mangha naman ng binata sa ipinamalas niyang galing. Sobra-sobra nga ang pasasalamat nito sa ginawa niyang pagtulong. Hindi pa man din mahaba ang pag-uusap ng dalawa at hindi pa nga sila nakakapagpakilala sa isa't isa. Bigla na nga itong naputol noong makita ni Lara ang dalawa niyang bodyguard sa may hindi kalayuan na agad naman niyang ikinairita. Sa pag-iisip-isip niya ay sadyang matatalas ang mga mata ng mga ito at nakita siya kaagad. Bago pa man makapag-report ang mga ito sa kanyang daddy ay tinawag na nga niya ang mga ito para tulungang akayin ng binata papunta sa labi at mapahiran ng ointment ang paa nito. Sa pagtataka ng dalaga, itinanong siya ng binata kung sino nga ba ang mga lalaking yun at ang sabi lamang niya ay mga tauhan sa resort ang mga ito. Dahil nga nawala na naman siya ng gana ay umiba na nga rin siya ng daan at hindi na nga sumunod pa sa lalaki. Ganon din naman. Report kay dad ang ganito, ganyan, ganun. Ang ending, sermon na naman. Tatanda na lang yata akong dalaga nito eh. Relax lang ang habol ko dito. Stress lang naman ang inabot ko. Nakakasawa na. Pagkayamot na bulong ni Lara sa kanyang sarili habang binabaybay ang daan papunta sa kanyang kwarto. Aminado rin naman siya na tipo niya ang lalaki kanina sa dalampasigan. Dahil sa kakaibang apil nito, ramdam nga rin niyang mabait ito. Pero batid niyang hadangan lamang ito ng kanyang ama sa pag-iisip na hindi yun ang nararapat para sa kanya. Bagkus ay isang mayaman at sobrang successful na binata ang nararapat para sa kanya. Kaya naman, isinuko na nga rin niya kaagad ang ideyang yun at ang pagtatangka na magkagusto sa lalaki. Kinagabihan nga rin ng araw na yun
ay biglang ipinatawag si Lara ng kanyang daddy papunta sa opisina nito para sa isang mahalagang pag-uusap. Sakay ng luxury van ay ang matamlay na si Lara habang pinapanalangin na sana mali siya ng iniisip na dahilan nang biglang pagpapatawag sa kanya ng kanyang daddy. 3 beses na nga kasi itong nangyari at pareho lamang ang dahilan. Ito ay upang ipakilala siya sa mga mayayamang binata na nais ng kanyang daddy na ipaksal sa kanya. Sa 3 beses na yun, ay 3 ulit na nga rin ang tinangkang wakasan ng kanyang sarili para takutin ng kanyang daddy na huwag na nga rin ituloy ang binabalak nito, kung saan ay matagumpay naman niyang nagagawa. Pero dahil sa may katagalan na nga rin, matapos ang huling pagkakataon na nangyari yun, ngayon ay tila mauulit na naman ang kaparehong senaryo na ayaw na nga niya sana pang balikan. Pagkarating nga niya sa opisina ng kanyang daddy, malawak ng ngiti mula dito ang sumalubong sa kanya na tila nagpapahiwatig ng kahinahinalang motibo mula sa kanyang ama. Kaya naman kaagad na nga niya ito kinumpronta ng tanong. At sa pagkakataong yun, tama nga siya ng kanyang hinala. Pero bago pa man dumating ang lalaking gustong ipakilala at ipaksal sa kanya ng kanyang daddy, sinabi na nga niya kaagad dito na gagawin at gagawin nga lamang niya ulit ang dati niyang ginagawa para pigilang muli ang binabalak ng kanyang daddy. Iha naman, ibang-ibang ipapakilala ko sa iyo ngayon. Nakatitiyak ako, magugustuhan mo rin siya at agad kayong magkakasundong dalawa. Just give it a try. I just want you to be happy, Iha. Sabi ng kanyang ama. Happy? Nasaan ang happy doon, Dad? Baka ikaw lang. Anong tingin mo sa akin? Bagay na ibinibenta? Investment? Pangsuhol? Tigilan mo muna to, Dad. Dahil wala kang mapapala sa akin. Don't you ever try to stop me na umalis. Pagsabihan mo yung mga tauhan mo. At baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko ulit. You know me very well. Punong-puno na ako, Dad. Galit na pagbabanta ni Lara sa kanyang ama. Habang naglalakad papunta sa kotse, hindi maiwasan ni Lara na maiyak sa sobrang pagkadismaya sa kanyang ama, maging sa buong pagkatao niya. Hanggang sa pagkapasok niya sa kanyang kotse, hindi na nga siya sinundan pa ng kanyang mga bodyguard, katulad ng kanyang utos sa kanyang ama. How funny! Natatakot siyang pagbantaan ko ulit ang sarili ko. Pero sige pa rin siya sa pagmamanipula sa buhay ko. Sabi ni Lara sa kanyang sarili. Habang nasa daan, inapagpasya ni Lara na gawin na nga ang bagay na matagal na nga niyang gustong gawin para tuloy na nga makalaya sa pagkontrol ng kanyang ama. Binilisan pa nga niya ang pagmamaneho papauwi sa kanilang bahay para kumuha ng ilang mga gamit at damit. Matapos yun, tuloy na nga niyang nilisan ang probinsya at pumunta sa Maynila na mag-isa. Para sa kanya, tsaka lamang niya ganap na makakamit ang kalayaan ng sarili sa oras na humiwalay na nga siya ng landas sa kanyang ama. Pati niya ang kaibahan ng buhay mula sa kinalakihan niya at sa syudad. At alam rin niya ang hirap ng buhay na maaari niyang kaharapin doon. Pero buo na nga ang kanyang loob na bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na maranasan ng isang normal na buhay. At handa siyang harapin ang anumang pagsubok na kailangan niyang pagdaanan mula doon para lamang makamit ang kalayaan at buhay na kanyang inaasam-asam. Sa wakas nga, dulang siya ng barko papunta sa Maynila. Hindi maikubli ang saya at pag-excite ni Lara. Unang hakbang ng pagkamit sa kanyang mga pangarap. Ganoon pa man, may konting kirot pa nga rin sa kanyang puso sa tuwing sumasagi sa kanyang isipan ang kanyang ama na alam niyang labis na mag-aalala para sa kanya. Kaya naman bago pa man niya tuluyang marating ang paroroonan niya, nagpadala nga siya ng mahabang text message sa kanyang daddy na humihingi ng tawad at ipinapaliwanag ang kanyang sarili
bago pa man niya tuluyang sirain at itapon ng SIM card sa dagat para nga hindi na siya matrace pa ng kanyang daddy. Matapos nga ang napakahabang biyahe, sa wakas, nakarating na nga si Lara sa Maynila. Pagkayapak na pagyapak lamang niya dito, tila hindi maipintang kasiyang nakaukit sa kanyang muka. Gamit ang perang naipon niya, naghanap siya kaagad ng pansamantalang matutuluyan na hotel para doon muna magpahinga. Balak niya mag-apply sa mga kumpanya kung saan pasok ang kanyang pinagtapusan at higit sa lahat, makakuha ng trabaho na matagal na nga niyang gustong gawin. Pero maglilimang araw na nga siya sa Maynila at malapit na nga rin maubos ang perang dala niya dahil sa laki ng bill niya sa pananatili sa hotel at dahil na rin sa medyo malakas nga siyang gumastos sa pagkain at mga damit. Matapos nga ang 5 araw na nagpakasasa siya sa gala at shopping at sa pamumuhay na mag-isa, tsaka lamang niya napagtanto na kailangan na nga niya magmanat ng buto para suportahan ang mga pangangailangan niya sa pang-araw-araw, maging sa kanyang mga luho. Habang nasa kalagitnaan ng paggawa ng kanyang resume, tsaka lamang niya naalala na hindi pala niya dala ang ibang mahalagang dokumento para sa paghanap ng trabaho. Kaya problema na nga siya ngayon. Naka-4 na araw na nga si Lara sa paghanap ng trabaho at pagpapasa ng resume sa iba't ibang kumpanya. Pero ni isa sa mga ito, wala pa rin tumatawag o tumatanggap sa kanya. Marahil siguro, wala siya nakalagay doon na experience sa kahit na anong trabaho. Maliban sa inilagay niya na under training siya sa sariling kumpanya ng kanilang pamilya. Habang tulala at naglalakad, aksidente nga niya nabangga ang isang lalaki na nakasalubong niya sa daan. "Oh, you again?" Sabi nga ng lalaki na tila nagulat noong muli nga siya nakita nito. Ito pala ang lalaki na tinulungan niya sa kanilang beach resort noon. "Wow, napakaliit talaga ng mundo." Sagot naman niya. "Hulog ko ng langit, no? Sakto, kailangan ko ng tulong mo. Need some work. Malapit na ako magutom." Malungkot na sabi ni Lara na mayroong paawa effect na tumalab naman sa lalaki. Ganun ba? No problem. Total naman, tinulungan mo rin ako dati. Kaso bigla ka nawala. Anyways, matagal na rin naman yun. Ito ang address ko. Pumunta ka lang doon at hanapin mo si Manang Sita. Sabihin mo, na-refer kita. Sakto rin naman, kailangan namin ng isang tauhan ngayon. So mauna na ako sa'yo, ha? Nagmamadali kasi ako eh. I'll see you soon. Nagmamadaling sabi ng lalaki, tsaka nagpaalam. Tuwang-tuwa naman si Lara dahil sa wakas mayroon na nga rin siyang trabaho na pwedeng mapasukan. Hindi niya lubos sa kalain na makikita niyang muli ang lalaking yun doon. At tila nagdilang anghel pa nga ito sa oras ng matindi niyang pangangailangan. Kaya naman labis din ang kanyang pasasalamat dito. Muling namili sa Lara ng mga gamit, pati na nga mga pampaganda upang paghandaan ang pagpunta niya sa bahay ng lalaki at simulan ang trabaho na ibibigay nito sa kanya. Hindi na nga niya inisip pa na maaaring maubos ang natitira niyang pera dahil mayroon na naman siya mapagkukuhanan ng pera sa araw na magsimula na nga siya doon. Kinaumagahan nga, pumunta na nga rin siya sa bahay ng lalaki. Labis ang kanyang pagkamangha noong makita ang laki ng bahay na halos ikalula ng kanyang mata. Sinalubong naman siya ni Manang Sita na tila ba'y naasahan na rin ang kanyang pagdating. Sa isip-isip tuloy ni Lara, tila ba napaka-espesyal niya para sa binata. Dahil sa pinaghandaan na nga nito ang kanyang pagdating at alam na nga kaagad ng Manang na darating siya. Matapos nga ang pagsisinungaling ni Lara patungkol sa tunay niyang pagkatao, inumpisahan na nga rin ni Manang Sita na ipaliwanag sa kanya ang kanyang magiging trabaho at ipinakita na nga sa kanya ang mga dapat niyang gawin.
Halos manigas ang panga ni Lara noong marinig ang paliwanag sa kanya ng manang. Ano po? Ah, ako? Magiging kasambahay? As in, katulong? Utal-utal niyang tanong. Oo, bakit? Ano bang sabi sa'yo ni Sir Chris? Tanong ng matanda. Wala ho po eh. Manang, tara na ho. Ituro niyo na po ako sa loob. Ituro mo na rin po sa akin ang mga dapat kong gawin. Pilit na sabi ni Lara na sobrang dismayado. Lintik na lalaking yun. Pagkamahal-mahal pa naman ang suot ko, from head to toe. Tapos katulong? Okay lang naman sa akin. Pero sana naman, sinibahan man lang niya ako kung anong klaseng trabaho ang papasukan ko. Diyos ko, hindi maglaba nga, hindi pa ako marunong. Bulong ni Lara sa kanyang isipan habang palihim na nagmamaktol. Sa huli, inuulan na nga rin ng ibang choice si Lara kung hindi ang mamasukan bilang kasambahay sa pamilya ng lalaki dahil sa tindi ng kanyang pangangailangan, lalo na at ubos na nga rin ang natitirang pera niya. Lumipas ang isang buwan at madalas pa nga rin pumapalya si Lara sa mga gawain dahil hindi nga siya sanay sa mga gawaing ito. Isang beses pa nga ay aksidente niyang nasunog ang pinaplansyang damit na pagmamay-ari ng binatang si Chris dahil na rin siguro sa una nilang pagkakakilala kaya hindi na nga gaanong iba ang tingin ni Lara sa lalaki at sa halip pa nga nang humingi ng pasensya isnermonan pa nga niya ito. Hoy Chris, ipapaalala ko lang sa'yo ha, ikaw ang nagpasok sa akin dito nang hindi mo nang sinasabi sa akin na magiging maid ako. Baka nakakalimutan mo, i-save your life. Asar na sabi ni Lara sa nagkakaping amo niya. Let me remind you rin na ikaw ang nakiusap sa akin na tulungan kita. Kasi sabi mo, malapit ka nang magutom. Aba, mali ko ba kung saan lubalop ka nagmula at ignorante ka pala sa mga gawaing bahay? Tsaka bakit ikaw ba itong nagagalit? Ikaw nga itong nakasunog ng damit ko, di ba? Nakakahalata na ako sa'yo ha? Ay save your life ka pang nalalaman. Bayad na nga ako kung tutuusin sa dami ng damage na nagawa mo sa mga damit namin eh. Pasalamat ka nga rin sa akin. Hindi kita nilalaglag kila mami at daddy eh. Dugo naman ni Chris na tila para nag-e-enjoy pa na asarin ang dalaga. So utang ng loob ko pa. Di sige, isumbong mo ako at nang mapagalitan ka rin dahil pinagtakpan mo ako. Paghahamon naman ni Lara. Hindi nga tinantanan ni Chris na asarin ang dalaga hanggang sa nagkabulan pa nga sila ng patpat na dahilan upang ikatumba nilang dalawa. Sa lakas nga ng impact ng pagkalaglag nila, aksidente ka nagdikit ang kanilang mga labi habang si Lara naman ay nakapaibabaw sa mga bisig ni Chris. Naging awkward ang dalawa sa isa't isa dahil sa nangyaring yun. At tila para may kung anong nakabara sa bibig ng dalaga. At nanahimik na nga ito simula noong mangyari ang insidenteng yun. Si Chris naman na hindi sanay sa hindi nagbubunga nga si Lara sa kanya ay tila namimiss na nga ang dating pakikitungo nito sa kanya. Simula kasi noong una sila nakita sa beach, inakuha na nga ni Lara ang atensyon niya. At sa loob nga ng halos mahigit isang buwan na nagtatrabaho ito sa kanila, mas lalo na nga rin napalapit ang loob niya sa dalaga. Kaya naman pinagtatakpan pa nga niya ang mga pagkakamali ng dalaga at palagi itong inaasar sa tuwing nandoon siya sa bahay nang hindi namamalayan na nahuhulog na rin pala ang loob niya para sa dalaga. Maliban kasi sa angking ganda ni Lara, nagustuhan nga rin niya ang ugali nito na may pagkakalamsi kung kumilos, may pagka-inosente sa maraming bagay, mabunganga at madaldal, at higit sa lahat ay ang corny na mga jokes nito na tanging siya lamang ang natatawa. Lahat ng iyon ay cute para kay Chris na dahilan upang magkaroon siya ng interes sa dalaga.
Habang nasa malalim na pag-iisip si Chris kay Lara, ay umagaw ng kanyang atensyon ang naalalang suot ng dalaga noong una silang magkita sa beach at maging sa Maynila na halatang mamahali ng presyo para mabili ng isang gayang dalaga na namamasukan sa kanila bilang isang kasambahay. Naging palaisipan para sa kanya ang mga bagay na yun hanggang sa mapagkonek-konekta niya ang mga kilos ng dalaga at kakaibang kaalaman nito sa mga mamahaling bagay at mala-Amerikanong accent sa tuwing nagsasalita ito ng Ingles. Bakit parang asal mayaman ng babaeng yun? Sino ba talaga siya? Saan ba siya nanggaling? Bulong ni Chris sa kanyang sarili. Dahil sa bumabagabag ito sa kanya, napagpasyahan nga niya na paimbestigahan ang dalaga at ang totoong buhay na mayroon ito. Habang naglalakad si Chris sa malawak nilang hardin, ay nagulat nga siya noong biglang mayroong tubig na bumasa sa kanya. Si Lara pala yun na itinutok ang hose ng tubig sa kanya at inasar pa nga siya nito habang iwinawagayway ang tubig sa kanyang muka. Sa halip nga na magalit si Chris, ay kinatuwa pa nga niya ito. Dahil sa wakas, bumalik na nga ang dating kakulitan ng dalaga. Kaya naman kinuha niya rin ang isang hose at ginantihan ito. Naglaro nga sila na parang mga bata at nagtatampisaw sa tubig hanggang sa hindi nga nila inaasahan na makikita sila ng daddy ni Chris at agad nga silang sinuway at pinagalitan pa nga si Lara. Pinagtanggol naman siya ni Chris at sinabi niya na siya ang nauna at walang kasalanan ng dalaga. Ganoon pa man, dahil sa pangyayaring yun, ay naging masama na nga rin ang impresyon kay Lara ng mga magulang ni Chris. Sa pagkababad nga rin ni Lara sa tubig, hindi nga niya akalain na magkakasakit pala siya dahil dito. Kaya inihabilin muna sa kanya ni Manang Sita na magpahinga muna siya. Pero noong malaman naman ni Chris na nagkasakit si Lara, agad nga siya nagtungo sa silid ng mga kasambahay para hatiran ng gamot si Lara at kamustahin ang kalagayan nito. Naabutan na nga lamang niya na nanginginig sa lamig ang dalaga at sobrang taas ng lagnat nito. Kaya kaagad na nga niya itong tinakbo sa ospital. Sa labis na pagkataranta at takot sa maaaring mangyari sa dalaga, pinagmamasdan niyang maigi ang maamong mukha ni Lara na sa mga oras na yun ay natutulog. Habang hawak ang kanang kamay nito, ay nakita niya ang mga sugat sa mga daliri ng dalaga na dulot ng paglalaba, paglilinis, at mga talsik ng mantika sa kanyang braso. Hindi talaga may iwasang maawa ni Chris sa sinasapit ng dalaga at pakiramdam nga niya ay kasalanan niya kung bakit nagkaganon si Lara. Hindi kalaunan ay tumunog ang kanyang cellphone dahil sa isang email mula sa private investigator na kanyang hinire para imbestigahan ang totoong background ni Lara. Laking gulat nga talaga ni Chris noong makita ang impormasyong nilalaman ng dokumento na ipinadala sa kanya ng private investigator. Dahil dito, napag-alaman nga niya na ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay anak pala ni Don Fernando na siya ring ipinagkasundo sa kanya na babaeng dapat niyang pakasalan. Hindi malaman ni Chris ang mararamdaman niya sa mga nalaman niya ngayon. Dapat nga ba siyang matuwa, malungkot, magalit o matakot? Tila naguguluhan siya sa kanyang dapat na maramdaman. All this time, kasama na pala kita. Kaya pala bilang kinansilan ni Don Fernando ang engagement natin. Dahil bigla ka nawala. Naglayas ka pala. Pero ito ka. Kasama ako. Pasaway ka talaga, oh. Mahinang sabi ni Chris sa nahihimbing na dalaga. Bago pa man tuluyang magising si Lara, ay tinawagan na nga ni Chris ang ama ng dalaga upang ipaalam dito na nasa puder nga niya ang nawawalang anak ng bilyonaryong matanda.
Napaguluhan naman mula sa kabilang linya ng telepono ang nagkaalalang si Don Fernando noong mabalitaan ang kinaroroonan ng kanyang nawawalang anak. Agad na lumipad si Don Fernando patungong Maynila upang makita na nga ang kanyang anak. Sa isip-isip nga nito ay labis ang kanyang pagsisisi sa ginawang pagtrato sa dalaga na tsaka lamang niya napagtanto noong mawalay nga ito sa kanya ng matagal na panahon. Pagkarating sa Maynila, isinalubong nga siya kaagad ni Chris kasama ang tatay nito. Bago pa man sila tumuloy sa ospital, sandaling nagkausap-usap ang tatlo patungkol sa dalaga at sa mga nangyari kung papaanong humantong sa ganoong sitwasyon si Lara. Doon na nga rin na ikwento ni Don Fernando ang hindi nila pagkakasundo ng kanyang unang kaiha na si Lara nang dahil sa kanyang labis na paghihigpit na nagdulot sa dalaga para maglayas kung kahit nakarating nga ito sa lungsod ng Maynila. Kaya naman po pala kakaiba ang kinikilos niya at halatang halata na hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Sabi ni Chris, aaminin ko, hindi naging maluwag ang pagtanggap ko sa iyong anak dahil sa hindi kaya-ayang ikinikilos niya bilang isang kasambahay. Pasensya na talaga. Hindi ko naman nakalain na anak mo pala siya. Hindi ko lubos akalain na siya pala dapat ang magiging manugang ko. Kumpadre, sorry talaga. Pagpapaliwanag naman ng daddy ni Chris. Ano ba kayo? Ayos lang yun. Hindi nyo naman kasalanan ang mga nangyari. At hindi nyo rin alam. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Salamat pa rin. Dahil kahit naging kasambahay siya, nagkiligtas pa rin siya sa inyo. Lalo na sa iyo, Chris. Ramdam ko ang pagmamalasakit mo sa anak ko. Tugon naman ni Don Fernando. Paano ba yung kumpadre? Matutuloy na ba ang matagal nating pinaplano? Na pagpapakasal ng mga anak natin? Total naman, nandito na sila. Pag-usapan na natin ang tungkol doon. Dagdag pa ng daddy ni Chris. Gustuhin ko man kumpadre. Lalo na at nakikita ko magiging mabuting kabiyak itong anak mo. Pero sa ngayon, gusto ko munang hingin ang opinyon ng anak ko. Matagal din siyang nawali sa akin. At gusto ko na magkaayos na muna kami. Kaya simula ngayon, hayaan ko na siya na magdesisyon para sa sarili niya. Sabi ni Don Fernando. Oo nga dad, hayaan na muna natin na magkausap sila ni Lara. Isa pa, huwag na rin muna nating madaliin ang sitwasyon. Dagdag naman ni Chris. Sa huli napagpasya nila na isintabi nga muna ang patungkol sa kasal alang-alang sa kalagayan at damdamin ni Lara. Nagising si Lara na nasa tabi na nga niya ang kanyang daddy. Laking gulat talaga niya noong makita ito doon. Pero agad din namang ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama ang sitwasyon at humingi nga ito ng tawad sa mga ginawa nito sa kanya. Natuwa naman si Lara sa naging pagbabago ng kanyang daddy at agad na nga rin niya itong pinatawad. Makalipas ang isang linggo ay muling nagkita si Chris at Lara. Hindi na nga bilang mag-amo, bagkus ay bilang isang binata at dalaga na napagkasundo ang kilalanin muna ng maigi ang isa't isa bago tuluyang pumayag sa kagustuhan ng kanilang mga magulang na magpakasal. Sa muli nga nilang pagkikita, inagkaaminan na nga rin ang dalawa sa kanilang lihim na pagtingin sa bawat isa. Pareho na pala silang mayroong espesyal na nararamdaman pero matagal na nga nila itong nililihim. Hanggang sa makalipas nga ang 2 buwan nilang pagkikita at pagliliguan ay naging sila na nga rin. Makalipas nga rin ang halos 1 taon na kanilang relasyon. Sa wakas, dumating na nga rin ang araw na matagal na nga rin nilang hinihintay. Nakakatawa talaga, no? Naalala ko ba hanggang ngayon kung paano tayo unang nagkita at nagkakilala noon. Pero ngayon, ito na ang nangyayari.
Lagi mo akong pinapasaya. Kahit man noong maid pa lang kita. Gusto ko, ako naman ang magpasaya sa'yo ngayon. Bilang alipin ng buhay mo, Lara. Will you marry me? Mangiyak-iyak na paghingi ni Chris sa kamay ng dalaga. Oo naman, Chris. Papakulan pa ba kita? Baka sa iba pa ako ipakasal ni Dad kung hindi ikaw. Kaya yes. Yes na yes. Sagot naman ni Lara. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na masaya sa isa't isa. Labis na kagalakan naman ang nadarama ni Lara. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama at nagpasalamat dito. Dad, thank you for keeping me the way you did to save me from my future husband. Hindi man naging maayos ang pagsasama natin before. But now, I can finally say, worth it talaga ang lahat ng paghihintay at pagsakripisyo. Kasi si Chris pala ang magiging endgame ko. Sorry, Dad. And thank you for all your sacrifices para sa akin. Maluhalo ang pagpapasalamat ni Lara sa kanyang daddy. Nag-isang dibdib na nga si Lara at Chris at nagsama ng masaya habang binubuo ang kanilang sariling pamilya. Ika nga, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din naman ang paroroonan. Natural lamang sa buhay ng isang tao ang makaranas ng mga pagsubok, lalo na sa relasyon ng anak at magulang, na kung saan yung madalas nga ring maunawaan ng mga anak ang tunay na kadahilanan ng damdamin ng isang magulang. Ganoon pa man, darating din ang isang araw na lubos nga itong maunawaan ng mga anak, katulad na lamang ni Lara. Ganoon din ang isang magulang. Tanging komunikasyon at malawak na pangunawa ang tanging susi patungo sa magandang relasyon, sa magulang man ito o sa kabiyak ng puso. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Lara. Sa kwentong ito ay pinapaalam ang tunay na pagmamahal ay magiging tunay pa rin anuman ang mangyari. Ipaglaban natin ito kung kinakailangan, dahil siguradong sa uli, ito nga rin ang magpapasaya sa atin. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.